So ito na yung ating XRM125. Kakabitan natin siya ng LED bulb para sa headlight. Tapos may fan yan ito. Yan, bali ano siya, H4 socket. Kasi ito halogen bulb siya. So yun. Kulay dilaw. Nasubukan ko na kasi siya ibiniyahe sa Isabela, di ba? Sobrang dilim nung daan doon. Medyo mahina talaga. O hindi naman medyo, basta mahina talaga yung ano, mahina ilaw. So palitan natin siya ng LED na. Ito. Bali, pakita natin yung total odo ko. Yun, 812 kilometers total odo. Bali, may ano na ako, may OR na ako, may na-email na sa akin sa LTO eh. Hintayin ko na lang yung hard copy sa kasa nung original CR tsaka yung plaka nito. Yung link nito nasa description. Nawala na kasi yung box, hindi ko alam saan ko na ilagay. Tapos 2 piraso to. Pero tingin ko nandito lang naman, baka naitago ko lang. 2 piraso to, pang kotse kasi to eh. Kaya ganito lang magkabit, pakita ko sa inyo. So kailangan natin ito. Tapos syempre kailangan natin ng switch. Yung mga ordinary switch lang pwede na yun. Kasi pwede naman walang switch, kaso kada bukas mo ng ano, ng susi, kada ganyan mo ng susi, iilaw na agad. Kasi gagawin natin battery operated eh. Yan, so kailangan natin baklasin muna tong ano. 2 tornilyo lang naman yan. Ito. So makikita natin sa loob ganyan, sa loob. Bali ito, tanggalin muna natin yung socket nitong headlight. Bunutin lang naman to eh. Yan. Tapos yung rubber, susunod yung rubber. Tapos ito na, may lock ito. Pero daan-daan lang pagpihit nito. Tapos pag medyo lumuwag na siya, pwede nang tanggal itong mismong bumbilya. Yan ay nasa loob. Tapos may lock siya dun, oh. I-press mo lang siyang ganun. Yan, tapos yun na. Pwede na, tanggal na siya. Pag ikakabit mo naman mamaya, lagay mo lang muna sa may tornilyo. Tapos ito, ihiga mo siya dun sa ano, sa bilog. Parang casing nitong bumbilya. Tapos ito, kakawit mo lang din dun. Pag ganun. Tapos ilalak mo na to. Screw mo na to. So okay na. Yan. Ito na yung stock halogen. Ito ngayon yung ipapalit natin. May fan na to. Mas maganda to, may fan, no? Tapos may balas na siya. Kasi sakto na yan eh. Yan, ito dito sa socket, sakto na yan. Parang 3 pins. Isang ground, ito yung ground eh, yung sa taas. Ito yan, yung green. Tapos high and low yung ano, blue and white. Tatanggalin lang natin tong bilog. Di ano lang yan, dudulas yan. Yan, ito yung unang sasalpak natin. Parang pa letter Y siya. Tingnan nyo yung mga gatla. Pa letter Y, pero pa taob siya pag kinabit. Basta makikita nyo yan, madaling ikabit yan. Yan o. Kasi hindi naman pwedeng paganyan yan eh. Dahil hindi magpa-flat. Yan o. Hindi siya magpa-flat. Basta may ano siya. Na para dyan talaga sa yan. Tapos ilagay na natin yung lock nito. Para hindi to natatangga-tanggal. Hindi umaalog-alog. Yan. Sigpitan mo lang konti. Tapos ilagay mo na to doon sa lock niya dito. Yun, parang hindi na talaga gagalaw-galaw yan. Tapos dito
rubber muna natin ilalagay. Kasi pag nilagay mo to, hindi to kasya sa rubber eh. Ayan o. Malaki kasi yung ano niya, may fan. Masyado malaki. So rubber muna tayo. Tapos ito na yung LED light. Yan, bago nyo diinan to, tingnan nyo muna dito kung nakadiretso. Diyan nyo na i-adjust. Yan. Tapos saka nyo i-din na ng todo. Yan. Mararamdaman nyo yan na ano, parang pumasok na siya. Humigpit na. Makikita nyo dito, diretso naman na. Yan. Tapos salpak na natin to. Yan, bali ngayon papakita ko sa inyo, nakasalpak na siya. Start natin. So umilaw yung pilot valve. Pag in-start natin ngayon yan, ito nyo, kukurap-kurap siya kasi stator operated yan. Kukurap-kurap siya kasi sa yan o, sa stator kasi siya ano yan, high and low. Ngayon gagawin natin siya para hindi kumurap-kurap, sa battery natin siya i-connect. Battery operated. Kasi ito, kahit walang battery, may ilaw to basta ang gamit mo halogen. Ito, kahit walang battery kasi kumukuha siya sa stator ng kuryente. So ito, masisira ang LED natin dyan pag ganyan na kumukurap-kurap. Tsaka pangit kumukurap eh. Gagawin mo dito, yung dilaw na wire, basta yung kulay dilaw na wire, galing sa stator. Yun. Itong kabilang side nung socket na to, papunta na to sa mga accessories. Yan, sa ilaw. Ito yung dilaw dito sa side na to. Ito na yung papunta dito sa headlight. Tapos yung kaputol niya na dilaw, dito sa loob. Yan, ewan ko kung kita. Basta may dilaw dyan. Yan, yung banda rin yung dilaw. Yan yung papunta ng stator. So, tatanggalin lang natin yung nandito. Gamit ka ng ano, ng matalim na bagay. Ginagamit ko ito eh. Tatanggalin lang natin siya dyan. Yun. So okay na siya. Kahit ngayon, kahit isalpak mo ngayon to dyan, hindi na iilaw yung ano. Kukuha ngayon tayo sa ano, sa accessories line. Kulay black 'yon kasi Honda kulay black. Dito siya. So testing muna natin kung tayong wire. Ito ngayon yung switch. Mangyayari lang, testingin muna natin. Tapos pag okay na siya, ganito lang yan, parang ganyan lang, ilalagay mo lang yung switch dito para may cut off lang yung ano niya, yung headlight. Pwedeng i-on and off. So lagay natin to yung dito sa dilaw para matesting. Tapos salpak na natin yung socket niya. So yung kabilang side nung dilaw, sa kabila nun, wala na siya. Nakasakit na lang siya pero wala na siyang connection kasi ito na yon. Tapos kuha tayo sa accessories line. Pag Honda dito yan, yung sa may ignition socket. Yung all black. So try natin, tusok lang muna natin para matesting. Makikita nyo yan yung all black dito. May kasama siyang red, may kasamang red black, tsaka may kasamang black blue. Basta sa all black. Yan. So okay na. Testing natin. Pag switch ng susi, yun, ito nyo, umilaw na agad siya kasi galing na siya ng battery. Tapos hindi na siya kumukurap. High, low.
high, low. Mas makita nyo umikot yung electric fan nyo, yung fan. Tayo natin ulit. Yan, tumigil yung fan. So yun, umikot ulit siya. So yun na, okay na siya. Battery operated din pag ganyan. Umilaw na agad yung headlight mo. Sa battery na siya kumukuha ng power. Sa gabi natin ito-test yan mamaya. So ilalagay ko na yung switch nya. Tapos ayusin ko na lang. Bali itong switch nya dito na lang sa left side. Tapos itong ano nya, ganun lang din to, simple lang to. Parehas lang sila nitong wire na to. Bali ito yan, dalawang wire tong switch. Ganun lang din yan. Yung isa i-electric wire natin dito sa dilaw, kasi yung isa dito sa sa itim sa accessories line. Parehas lang din yan, naglagay ka lang ng switch dito sa gitna. Ganun lang din yan. Pwede mo naman irekta tong dilaw na to rekta mo dun sa itim. Kaso nga lang ganun, pagkadaon mo ng susi, naka-on yung headlight agad. Siyempre lalo pag tanghali naman. Meron naman batas yung sinasabi sa LTO, yung automatic headlight on. Pero kung kagaya ko dito lang ako sa bahay palengke, kailangan ko maglagay ng switch. Tanghaling tapat lumalabas ako, hindi ko naman kailangan ng ilaw. Kasi ito salpak natin dito sa may sa may tali niya para malinis tignan. Sa likod natin siya padadaanin. So okay na. I-tap na lang natin siya dito sa dilaw. Ganito lang kasimpleng magpalit ng headlight, tapos maglagay ng switch, tapos mag battery operated. Kahit anong kahit anong motor to. Pero dapat lang magandang charging system ng motor mo, kasi pag mga luma tapos yung charging system mahina na, sisira din yung LED. Ito kasi bago to si XRM. Iba naglalagay ng relay. Ako sabi ko hindi na ako maglalagay, kasi ko lang naman to kailangan pag gabi lang. Bihira lang naman ang bumiyahe ng gabi. Pagka bumabiyahe lang ako ng long ride. So maayos na nakatape tong isang linya ng switch. Tapos yung kabilang linya ito, sasabay natin siya dito sa black wire. Pwede ko siya itusok na lang pero tingnan natin kung ano mas maganda. Hindi, tanggalin ko na lang para ipulupot ko rin para maayos. Yan, salpak na lang ulit natin siya. Yan, isigurado nyo na nag-lock yung socket. Tapos bago na lang yung wire. Testing na natin to. Yan, testing muna natin, mamaya ko nahigpitan lahat. Pag on ng susi, yan, hindi na siya automatic on. Bale, ito na yung kanyang switch. Pindot natin yung switch. Kahit banda rin natin yan. Yung kanyang switch, yan. Ang ganda na. Ganun lang, simple lang naman magkabit nyan. So, tapos tingnan natin yung high and low nya kung okay naman. Yan, may high and low naman siya. Ito nyo makikita.
Bali ang nawala lang dito sa panel gauge yung ano, high beam indicator, yung kulay blue dito pag nag-high. Ano, pag pinindot natin yung high, nawala na yung ano niya, yung kulay blue, yung high beam indicator. Pero okay lang yun, naka-connect din kasi sa yellow na ano yun eh, sa yellow wire, kaya okay lang kahit wala yun, basta may ilaw naman. Pag binalik natin yung halogen, tapos binalik natin yung stock wirings na, babalik yun, magkakaroon yung ano, yung high beam indicator. Isa pa, ganda no, pwede mo rin tong ano, yung on and off nya oh, parang flasher. Mamaya natin testing pag gabi, kasi pag ganito lang hindi natin makikita yan dahil ano, tanghali ngayon eh. So 11 PM na ngayon. Ito yung LED headlight bulb ng XRM na kinabit natin. So makikita natin ang ganda ng ilaw nyo. Kuya, patayin mo nga ilaw. Sige, on. Yan, nag-high and low siya pagka gano'n. Patayin ko yung ilaw ko. Tapos subukan natin ikumpara yung MDL ni TBS. Yun kay TBS. Wala eh, malakas talaga eh. Ayan o, MDL ni TBS yan o. Pero ang tinetest natin ngayon, ilaw ni XRM. Ha? Ha? Kahit saan? Ganda ng gilid nyo, may ano, parang pakpak. Ganda ng high end low nyo. Kaya naka-off yung ilaw. So okay na siya, pwede na siyang walang MDL. Kaso nga lang, hindi ko alam kapag may kasalubong kung mawawala yung ilaw na yan. Pero para sa akin okay na siya eh. Wala kasing paglalagyan gano'n ng MDL eh. May mga sample picture, kaso nga lang parang komplikado.